Itong pulpul na Erwin Tulfo, gamitin ko, nung kaibigan ko naman ito, ginagamit niya sa programa yan nung araw sa radyo, salitang pulpul. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Basta gusto lang niya makipag-away at the expense of the Filipino people. Oh, Senator Erwin, hindi ba pulpul ang tawag doon? Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Nung nagsenador ka, tinalikuran mo ang Pilipino. Kababayan, tanungin natin si Erwin Tulfo. Nung ikay nagsasalita laban sa China, sino ka bang talaga? Si Erwin Tulfo ka ba? O yung anong pangalan mo? Eric Silvestre, anong pangalan mo? Yung American name mo? Tanungin muna natin siya. Sino ka nung nagsasalita kang maanghang laban sa China at isinasangkalang mo ang interes sa mga Pilipino? Ikay ba'y si Erwin Tulfo? O ikaw yung Amerikanong version ni Erwin Tulfo? Huwag natin nung kalilimutan yun. Memory versus propaganda. Linalagay nyo sa peligro. Delikado itong mga ito. Si Risa Ontiveros at si Coast Guard Tariela, sinasangkalang ang kapakanan ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Sang-ayon ako doon sa press release ng Malacanang na hindi raw sang-ayon si Bongbong Marcos na isara ang embahada ng China sa Pilipinas. Hindi po tayo dapat humanga ron. Natural, pag mong isasara. Pag isinara mo yan, dahil nagpaka-uto-uto ka, dito kay Erwin Tulfo, kay Kiko Pangilinan, kay Risa Ontiveros, at dito sa mga bataan mong si Tariela, kawawa ang ating mga kababayan. Ulitin ko ang layunin ng ating pahayag, ang ating programang Tinig Maisog, iangat ang antas ng pampublikong diskurso. Tahimik sila sa massive corruption at looting of public funds na nagaganap sa ilalim ng Bongbong Marcos administration. Tahimik sila. Tahimik sila. Okay. Mahalaga pong pinag-uusapan natin ito. Dahil siyempre, papasok yung mga trolls nila na tayo ay ibabansagang pro-China. Meron po akong galing po sa ating mga volunteer Nag-research po tayo itong unang buwan ng 2026, January. 4 na pinuno ng malalaking bansa ang nagpunta't bumisita na sa China. Official po ito. At ang pinakahuli, ito po yung pinakasariwa, ito pong Prime Minister ng United Kingdom, yung British Prime Minister. Para sabihin naman ni Kiko Pangilinan, ni Erwin Tulfo at ni Risa Ontiveros, paano ito? Tuta ito ng China. No? Bakit mahalaga ito? Yung UK Prime Minister na si Starmer, ito nga ho yung larawan, bumisita sa China. Ano po significance nito? Alam mo ninyo, ang nais sila ay bumuo ng sophisticated relationship. Ano po layunin? To boost, palakasin ang UK economy. Mas mayaman po sa atin ang UK. Mas mayaman, di hamak. Pero they want to build a sophisticated relationship with Beijing to boost UK economy. Gaano po kalayo ang UK sa China? Gaano kalayo? Malayo po yun. Pero gusto nilang kaibiganin ang bansang China. Di ba? Tayo, kapitbahay natin, nakikialam yung mga pasikat na politiko. Gamitin ko, nung kaibigan ko naman ito, pero baka pagtapos ng live na to, hindi na niya ako kaibiganin. Ginagamit niya sa programa yan nung araw sa radyo, yung salitang pulpul. Itong pulpul na Erwin Tulfo, nakikipag-away sa ating kapitbahay. Tanungin mo siya, ba't siya nakikipag-away? Hindi rin niya alam. Basta gusto lang niya makipag-away at the expense of the Filipino people. Oh, Senator Erwin, hindi ba pulpul ang tawag doon? Bahiramin ko lang yung mga salitang ginagamit mo nung ikay nasa panig pa ng Pilipino. Nung nagsenador ka, tinalikuran mo ang Pilipino. Ito si Kiko Pangilinan. Ito si Risa Ontiveros. Huwag kayong magrereklamo, sweldado kayo ng mamamayang Pilipino. Pinagtatanggol ko ang mga overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Linalagay nyo sa peligro. Delikado itong mga ito. So ito pong January 4, 2026, ang bumisita po
sa bansang China upang makausap ang kanilang Pangulo, yung Pangulo po ng China na si President Xi Jinping, ay ang Prime Minister or Taoiseach or Prime Minister ng Ireland. January 4 po ito ngayong taon. Pagkatapos po niyan, January 5, yung Pangulo ng South Korea, si Pangulong Lee Jae-myung, bumisita rin po. Official visit. Official po lahat ito sa bansang China. January 5 January 4, yung Prime Minister ng Ireland. January 5, yung Pangulo po ng South Korea. January 25, yung Pangulo naman po, yung Prime Minister naman po ng Finland. No? So, tatlo na. Noong January, ngayon ding January, kamakailan lang, yung Prime Minister po ng Canada. Bumisita rin po, official visit sa bansang China. 4 na po yun Prime Minister ng Ireland, Prime Minister ng Finland, Presidente ng South Korea, at Prime Minister ng Canada. Nag-official visit na po sila sa China. At ang pinakahuli, ito nga pong United Kingdom Prime Minister na si Starmer, no, na nais bumuo ng maganda, masigla at diplomatikong relasyon sa bansang China upang palakasin ang ekonomiya ng United Kingdom. Malalayo po ito sa China. Makikita niyo yung pagkakaiba, yung level of maturity, yung pagkakaintindi po nila ng kanilang mga trabaho. Hindi po natin kailangan ng away. Mahirap po tayo. And yet, pinakikita ng mga mayayamang bansang ito, kahit sila ay mayaman, nagre-reach out po sila sa bansang China. No? Iyan po, nakita natin. Ito yung pinakahuli. Ito po yung pinuno ng UK, yung Prime Minister po nila. Bakit ko pinapakita ito? Imagine ninyo, yung mas mayayamang bansa, gumagawa ng diplomatikong pamamaraan upang magkaroon ng isang malakas, malusog at matibay na relasyon sa bansang China. No? Bukod po dyan, itong mga nagpapasikat, sumasali sa parada ng mga tuta ng banyagang interes. Ngayon pong parating na February, yung German Chancellor, yung pinuno po ng bansang Aleman, yung Germany, bibisita rin po sa China. Pupunta rin ngayong February. At yung Pangulo ng banyagang interes kung saan nagpapapansin, itong si Erwin Tulfo, nung nagsasalita mga kababayan, tanungin natin si Erwin Tulfo. Nung ikay nagsasalita laban sa China, sino ka bang talaga? Si Erwin Tulfo ka ba? O yung si, anong pangalan mo? Eric Silvestre, anong pangalan mo? Yung American name mo? Tanungin muna natin siya. Sino ka nung nagsasalita kang maanghang laban sa China at isinasangkalang mo ang interes sa mga Pilipino? Ikay ba'y si Erwin Tulfo? O ikaw yung Amerikanong version ni Erwin Tulfo? Huwag natin nung kalilimutan yun. Memory versus propaganda. At ngayon pong darating na Abril, taong kasalukuyan, April 2026, ang Pangulo po ng Estados Unidos na si Donald Trump ay nakatakdang bumisita rin, sa China. State visit po iyon. So dito natin makikita, simula pa lang ng taon, limang malalaking ekonomiya na mga pinuno ng bansang ito ang bumisita sa China. Sa February, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang yan, yung Pangulo po ng Germany. At sa Abril, yung pinuno po ng Estados Unidos, si Donald Trump, pupunta rin lahat ng China. At last year, bago po matapos ang taon, si Pangulong Emmanuel Macron ng France, December of 2025, sama ko na po siya, nagpunta at bumisita rin. Official sa China. Bakit ko binabanggit ito sa konteksto ng ating pinag-uusapan? Samantalang si Erwin Tulfo, hindi ko alam kung siya si Erwin Tulfong Filipino version o si Erwin Tulfong Amerikano ang nagsasalita pagka nagsasalita laban sa China. Itong si Kiko Pangilinan, si Risa Ontiveros at itong Coast Guard na si Tariela. Ito pong mga bansang ito, ang UK, ang Canada, ang France, siyempre, ang Germany at ang United States, pasok po sila
doon sa top 10 economies of the world. Top 10, ano ho? Top 10. France, UK, Germany, US. Ano ho? At saka yung Canada. Doon sa top 10 economies of the world, 5 po roon, liting ko US, Germany, UK, France at Canada. Itong 5. Kasali po sila sa top 10 economies of the world. Kasali rin po dyan yung China. So sa top 10, tanggalin mo yung China, yung 5 ron, bumisita na sa bansang China. Anong layunin? Magkaroon ng masiglat, matatag at payapang relasyon. Samantalang tayo, nabagsak ang ating ekonomiya, kung ano-ano ang irresponsableng pahayag nitong Kiko Pangilinan, ni Erwin Tulfo, hindi ko alam Erwin Tulfong Pilipino o Erwin Tulfong Amerikano, si Risa Ontiveros at si Coast Guard Tariela. Sinasangkalang ang kapakanan ng ating mga mahal na overseas Filipino workers at ang kanilang pamilya. Ano? Even India, pasok din po ito sa top 10 economies of the world. Ang India po ay bumisita na rin sa China. Yung kanilang Prime Minister, si Prime Minister Modi, noong Agosto ng nakaraang taon. So makikita natin, 6 plus, of course, yung binisita nila, yung China, 7. 7 sa 10 pinakamalalakas at malalaking ekonomiya sa buong mundo. Nag-uusap-usap, nagkakaroon ng diplomatikong pamamaraan at pinipilit na magkaroon ng isang malusog na usaping diplomatiko at maghanap buhay, magkaroon ng negosyo, investment, magtulungan. Samantalang tayo, bagsak ang ating ekonomiya, nag-aalisan ng mga maraming Pilipino para maghanap ng kabuhayan, inaaway nitong mga taong ating binabanggit. Hindi natin sila pwedeng palagpasin sapagkat delikado, peligroso ang mga OFW at ang kanilang pamilya. Paano? Halimbawa po magkaroon ng pressure mula sa mga Chino at apihin ang mga Pilipino sa teritoryo ng China, magkaroon ng discrimination, saktan sila. Wag naman. Paano? Sagot mo ba, Erwin Tulfo? Sagot mo ba, Kiko Pangilinan? Sagot mo ba, Risa Ontiveros? Tariela, sagot mo ba? Ito yung ating dapat ilagay sa tamang konteksto. Sang-ayon ako doon sa press release ng Malacanang ngayong araw na hindi raw sang-ayon si Bongbong Marcos na isara ang embahada ng China sa Pilipinas. Hindi po tayo dapat tumanga ron. Natural, wag mong isasara. Pag isinara mo yan, dahil nagpakauto-uto ka, dito kay Erwin Tulfo, kay Kiko Pangilinan, kay Risa Ontiveros, at dito sa mga bataan mong si Tariela, kawawa ang ating mga kababayan.